の秘密、アメリカからの電報。Ang kintab-kintab ng snow, ano po? Ang ganda, no, ah? Ay, oo. Sadie, Po? hindi ka ba giniginaw? Hindi po, Lolo. Kayo po? Hindi ako. Hindi ako giniginaw kapag kasama kita. Ako rin po. Pagkasama ko kayo, hindi ako giniginaw. Talaga? Opo. Dahil sa akin, ha? Oh, hindi siya dapat na magpalamig doon, ha? Jefferson, Oo. hayaan mo na lang sila. Pero baka ho kung anong mangyari. Tingnan mo, masayang-masaya ang dalawa. Hayaan mo na lang silang dalawa doon. Tama ho kayo. Hayaan na lamang natin silang dalawa doon. Kung maaari nga lang, ganyan na lamang sila kasaya. Ay, masyadong maginaw. Ginaw na ginawa ko. Masyadong maliit ang fireplace na yan. Hindi man lamang umiinit ang kwarto. Mr. Havisham, tingnan niyo ang batang ito. Malapit na siya magkasakit. Dahil nalalamigan siya, parang yelo ang kanyang katawan. Kawawang Tom. Ay, nako, nalalamigan siya. Parang yelo ang kanyang kamay. Kawawang Tom. Mr. Havisham, hanggang kailan kami dito? Kailangang lumipat na kami ng palasyo. Inip na ako. Kala mo ba? Huwag kayo masyado magmadali. Hintayin nating matapos ang investigasyon. Ay, tama na, palusot mo. Mr. Havisham, alam mo bang walang malasakit ang aking biyenan kay Tom? Nagkakamali po kayo. Mabuti magdemanda na lang ako. Magkita na lamang tayo sa korte, Mr. Havisham. Mina, huwag magkakamaling gawin yan. Lalo mo lamang palalakihin ang problema. Oo, alam ko. Para sa akin, akong mananalo. Ayoko rin ng problema para kay Tom. Maligayang maligaya ako pag maligayang batang ito. Ngayon, magdesisyon kayo. Tinatanggap niyo na ba kami? O ang korte ang siyang magdesisyon para sa akin? Din ang laban, hindi ba? Ha? Mr. Havisham? Tandaan niyo, sa akin pa rin ang huling halakhak, ha? Ano? Sinabi? Babae yun? Opo, mahal na konde. At ang sabi niya, malapit na raw siyang magdemanda. Napakatigas ng kanyang kalooban. Napakiusapan ko po siya. Kaya lang, may sinabi siyang isang kondisyon, mahal na konde. At anong kondisyon? Kailangan daw po umalis mula sa palasyo si Master Sadie. Ano? Aba, Anong kondisyon yun? Paalisin ko si Sadie, ha? Kung gagawin daw po ninyo yun, mahal na konde, maghihintay pa siya. kuya, Napakasamang babae. Hindi maaari. Hindi siya ang masusunod. Bakit idadamay si Sadie? Bakit kailangan paalisin ko si Sadie? Hindi ako makapapayag. Kailangang mawala sa ating landas si Sadie, Tom. At yun lamang ang tanging paraan para makuha natin ang ating gusto, para maging mayaman tayo, hindi ba? Tom, nakikinig ka ba sa mga sinasabi ko? Opo, Mama. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Ayoko ng ganyan ang mukha mo. Naiinis ako. Umalis ka dyan! Pagkatapos ano naman ang magagawa ng mahal na kon, Mr. Jefferson? Basta hindi siya patas, babaeng yun. Ay, dapat
lang. Hindi pa aalisin ang mahal na konti si Master Cedric kahit kailan. Kaya lang nagbabata yun na magdidima. Ay, anong kayo nang gagawin natin? Hindi ko alam. Awang-awa na ako sa mahal na konti. Mr. Jefferson! Master Cedric. Magkakaproblema po ba ang lolo ko pag hindi ako umalis dito, ah? Ano ho? Totoo po ba? Sis Melon? Pagkain niyo kami po. fb.com/Olamat Nagambigila. Cedi, may problema ka ba? Dapat umalis na muna ako dito, Jane. Ano? Sabi ko, dapat umalis na ako dito. Ano ba pinagsasabi mo? Alam mo naman, Tia Jane, pag di ako umalis dito, magkakaproblema si Lolo. Pero, Pupunta na lang muna ako kay na Mami. ha? Pagka na ako di pwede nang patirahin ni Lolo si Tom dito. Pupunta na lang ako sa Court Lodge. Hindi ka papayagan ng mahal na konti, Cedi. Kaya nga, Jane, hindi niya dapat malaman na aalis ako. Sikreto natin, ha? Oh, Okay? Sige na, Jane, ha? oh, Jane, sige, ha? sige. Oh, Steve. Alam mo, Dugal, aalis na rin si Master Cedric. Totoo kaya yun? Hindi, di ba? Hindi siya pwedeng umalis dito. Ikaw, papayag ka ba? Wilkins! Teka. Dugal, magbababay na muna ako. Kahit nawala na ako dito, kailangan samahan mo si Lolo, ha? Huwag mo siyang iiwan. Babantayan mo siya. Halika na, Wilkins. Oho, Master Cedric. Wilkins, ikaw nang bahalang magpaliwanag kay Miss Annie, ha? Oo, Jane. At si Cedi rin. Alam ko na ang mga gagawin ko, Jane. Kapag naiisip ko kasing aalis na si Cedi, Jane, lilipat lang naman ako sa Court Lodge. Hindi naman ako aalis na talaga pa eh. pero bakit kasi kailangan mangyari? Jane, tana. Gaya naman ng sinabi ni Master Cedric, pwede mo siyang dalawin kahit kailan. Araw, Cedi, dadalawin kita. Asahan ko yan, Jane. Oo, Cedi. Master Cedric, tutuloy na ho ba tayo? Sige, Wilkins. Tugal, hindi ka pwedeng sumama. Sige, umuwi ka na doon. Tugal, umuwi ka sabi eh. Ang tigas naman ulo mo eh. Sabi ko na kasi kailangan bantayan mo si Lolo. Hindi ako makakaalis kung susunod-sunod ka sa akin. Tugal. Ako nang bahala sa kanya. Okay? Tugal! Ano bang gagawin natin? Ako na lang ang hawak sa kanya, Master Cedric. Jane, ikaw na lang ang sumama kay Master Cedric. Susunod na lang ako mamaya.
HD encode by Carlolo 16. Si Sedi? Oho, nakaalis na siya papuntang Court Lodge. Malamang na magkasama na sila ni Miss Annie sa mga oras na ito. Jefferson, alam mo nga alis siya, pero bakit hindi mo pinigilan? Ganun nga po, mahal na konde. Sundin mo siya ngayon din. Pagpatawad po ninyo pero hindi ko magagawa. Ano? Kung narito ho si Sedi, magkakagulo nga ang mga Doring. Kapag sasalitaan mo ako ng ganyan, nagmamarunong ka! Ha? Konde! Mahal na konde! Bitiwan mo ako, ha? Hindi ho! Mahal na konde! Tama na ho! Tama na ho! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako, sabi, Havisham! Narinig mo siya! Narinig mo siya! Mahal na konde! Tinatanggap ko po ang galit ninyo. Kung hindi ninyo mapatawad, palayasin na lamang ninyo ako. Pero unawain ninyo ako. Umalis si Sedi alang-alang sa inyong kapakanan. Ayaw daw niyang magkaproblema kayo. Mahal na konde, kapag iniisip ko ang ginawa ni Master Sedi, nanggigigil ako kay Mina. Akala ko mo, kayo lamang ang nahihirapan. Pero dahil sa mga tamang tagapagmana, hindi maaaring manatili dito si Master Sedi. Unawain ninyo ito para sa kapakanan ng inyong angkan. Para sa mga Doring Court, nagmamakawa ko, mahal na konde. Kalimutan na ninyo si Sedi. Nakikiusap ako para na po ninyong awa. Mahalin ninyo si Tom. Yon ang pinakamabuti para sa inyo at sa angkan ng mga Doring Court, mahal na konde. Nakikiusap po ako sa inyo. Unawain na po sana naman ninyo, mahal na konde. Tama na, Jefferson. Tama na. Havisham, Po, mahal na konde. tawagin ang babae yun at si Sedi bukas. Ha? Po, mahal na konde. Sedi, halika na. Tulog na. Opo, Mami. Mami, naiisip ko, galit kaya si Lolo sa akin? Galit nga siya. Palagay ko, anak. Hindi ka umalis doon nang walang paalam. Alam mo yun, di ba, Sedi? Pero alam mong tama naman ang ginawa mong pag-alis. Sana'y buti ibigan ng lolo mo at... Kuya, eto ang tsa at pagkain. Hindi ako gutom. Hindi ka pa naghapunan. Kailangan kumain ka. Constancia, paano ngang iwan mo ko? Kailangan kumain ka kapag nagugutom ka na. Jane? Iiwan ko na lang po dito, mahal na konde. Lady Constancia, kilala ko na po si Tom dito. Halika, Tom. Ako si Constancia Loredale, ang kapatid ng iyong lolo. Hello? Bakit ka pa ni
ninenervyos bata ka. Pasensya na kayo, mahihain kasi yung batang ito. Ganun ba? Kailan namin pwedeng makita ang aking biyenan? Kailangan mag-usap kaming dalawa. Mamaya mo na kausapin si Kuya. Magpahinga na muna kayo. Jefferson, dalhin mo sila sa kanilang kwarto. Masusunod po, madam. Matandang masungit. Korean, sa tingin mo ba? Malaki nito. Hindi pa. Yung malaking snowman pa ang gagawin natin. O sige, pero tingnan muna tayo. Sige. Masyado nang malaking ang ginawa natin. Sabi ko na sa'yo eh, sana yung mas maliit. Kasi malaki. Pero hindi ko naman po pwedeng palakihin ng gusto hanggang dito na lang pala, no? Buti na lang nandito ka, lumaki ng konti. Naglayas ka ba mula sa palasyo? Ha? Naglayas ka mula sa palasyo, ano? Hindi naman, Corinne. Kaya lang may problema. Buti na lang lumayas ka sa palasyo. Kung hindi na naman tayo magkakasama. Oo nga. Ano kayang ginagawa ng lolo? Sige na, Corinne. Ituloy na natin ang paggawa ng snowman. Ah! Oh, Mr. Hobbs, ano ang balita? Ay kaya pa rin ang dati. Tungkol pa rin sa kung sino ang magiging tagapagmana ng konti ng Doringford. Pareho dito. Hindi man lang ba binabanggit si Sedi dyan sa pahayagan na yan, ha, Dick? Wala na bang ibang paraan para makibalita tayo tungkol kay Sedi? Pwede tayo magtanong-tanong sa mga pagawa ng pahayagan. Pero, Oh, ayan naman pala eh. Alam ko na. Pwede natin puntahan si Alex, yung editor. Wala akong masyadong alam tungkol dyan sa balita niyang kay Sedi. anong wala kang nalalaman? Anong klaseng editor ka ba? Balita ito! Iniinsulto mo ba ako? Malaking balita ito. Bakit parang wala kang pakialam, ha? Eh, anong magagawa ko? Eh, wala akong pakialam talaga. Tama na yan, para kay mga bata. Tama siya. Wala bang paraan para makibalita kami tungkol kay Sedi? Nag-aalala rin ako tungkol kay Sedi, Catherine. Wala kaming impormasyon na kukuha sa kanila. Itong litrato lang na ito ang nakuha namin. Litrato? Ito, tingnan ninyo. Oh. Huh? Huh? Bakit, Dick? Bakit? Kilala ko ito. Jefferson, Oh, papuntahin mo rito sa London si Mr. Cyrus Hobbs. ano mo? Si Hobbs, ang kaibigan ni Sedi. Ang tindero po sa New York. Sa lalong madaling panahon. Opo, mahal na konti. Sedi.